kadalasang at iso mga water lilies nagdudulot ng perwisyo sa ating lugar. Ang hirap kasi linisin, lalo pa ang bilis dumami, di ba? Pero binigyang solusyon ng mga taga Las Piñas ang problemang yan. Mga produkto kasi nila, karamihan gawa sa water lilies. Or water hyacinth ba? Water hyacinth. Water hyacinth. Ayan, dahil tama-tama yan, dahil magpapasko. Siyempre, hindi mawawala mga Christmas decors na gawa sa water hyacinth o water lilies. Kung paano at kung ano-ano mga yan, panoorin po natin ito. Nagagara at nagagandahang Christmas decoration. Mga panregalong world-class ang design. Alam niyo bang lahat ito ay gawa sa water lily? Dito sa Las Piñas, ang dati nakakaperwisyong water lily sa kanilang ilog ay nagamit nila sa isang proyektong pangkabuhayan. Nagkaroon kasi ng problema dito sa Las Piñas, sa Zapote River. Nagkakaroon ng problema dito sa ilog. No? Yung tubig kasi parang bumabaha. Nagkakaroon siya na nag-overflow gawa nga sa mga basura na humaharang. Tsaka itong water lily na to. Sa tulong ng research at imahinasyon, ang mga water lily ay naging mga kaakit-akit na produkto na talagang abot kaya din ang presyo. Tulad nitong Christmas basket na maaaring paglagyan ng mga pagkain at wine. Mabibili ito sa halagang 45 pesos hanggang 150 pesos. Ito naman mga bayong at maliliit na bag, napakagandang panregalo daw dahil environment friendly. Nagkakahalaga ito ng 35 pesos hanggang 120 pesos. Meron ding notebook na ang cover ay gawa rin sa water lily. 75 pesos ang presyo nito. May mga cute na card holder na mabibili sa halagang 30 pesos hanggang 60 pesos. Kung hilig mo naman ay mga accessories, may mga keychain at earrings din na pwedeng pagpilian. Gawa ito sa mga scrap, napagtabasan at nahulog na water lily materials na ginamit sa paggawa ng malalaking items. Imbis kasi na itapon na lang at maging basura, eto, at may pakinabang pa. Bukod sa mga water lily items sa aming nabanggit, meron ding mga picture frame at kandila na gawa sa mga patapong bagay tulad ng papel. Sa mga wala pang Christmas decor at gustong bumili, may mga Christmas angel figurines dito na gawa sa abaka. Kung type mo naman ay mas buwang ng Christmas decor, pwede ka makabili ng kapis parol dito sa halagang 1,000 hanggang 3,500 pesos. Lahat ng produktong ito ay gawa ng mga taga Las Piñas. At malaking tulong daw ang mga pagtangkilik sa mga obra nilang ito dahil dagdag kita raw yon sa mga taga rito. Nagagawa nilang hanap buhay, kahit nasa bahay sila, kumikita sila. Para sa ganon, meron din sila pandagdag sa kanilang mga gastusin sa araw-araw. Tunay na kapuri-puri ang eco-friendly products na ito na tatak Las Piñas. Isang inspirasyon ng kanilang pagsusumikap na gawing kapaki-pakinabang ang mga water lily na dati nagpahirap sa kanilang syudad. Lalagyan mo na lang ng konti mga grocery items, yung may gift basket ka na for Christmas. Saka, alam mo, ganda niya, yung mga gumagawa kasi dyan, mga nabibigyan mo ng trabaho talaga. Yung mga hindi makapaghanap ng trabaho. Oo. Yun yung purpose ng tanggal na yung water hyacinth, may natulungan ka pa. May panregalo ka pa. May panregalo ka pa, ano ba naman? Kailangan to ni Lynn at saka ni Maring Connie. Oo, mga hindi pa hindi, tapos na yun sila mag-shopping. Hi, girl. Hi. Thank you, ladies. Thank you. At less than 2 weeks na lang, Mare. 13 days to go. Pasko na po, mga kapuso. Pero at saka pa lang ako yung madalas na, syempre, pagbuhos ng ulan itong nakaraang araw. At hindi ho December ang feeling, di ba? Pag umuulan, parang rainy season pa rin. Uy, pero kailangan ng konting imahinasyon para lalo nating madama na Pasko na. At makakatulong din kung may snow machine. Wow! Maglagay tayo sa bahay. Gaya ng binibida ng isang Christmas house sa Libis, Quezon City. Kung saan nakatambay sina Love at Arn. Good morning sa inyo dyan. Good morning! Alam ko yan, nagpunta na ako dyan. Eto na nga! Let it snow! Let it snow! Let it snow! At syempre mga kapuso, ngayong umaga talaga naman mararamdaman natin ang Pasko kung sa Amerika at sa Europa at sa Japan may mga snow. Dito rin sa Pilipinas, meron din po tayong snow. Dito po sa aming pinuntahan ngayong umaga, ramdam na ramdam ang Pasko. Dahil tingnan nyo naman ang paligid dito, bukod sa may mga napagandang mga bake shop, candy shop at kung ano-ano pa. Nakita nyo ba si Santa kanina? Imported yun, ha? Galing din po sa Alaska. O, bongga, di ba? At syempre ngayong umaga, mararamdaman nyo talaga ang Pasko dahil kasama ko rin si Arn. Arn, ano bang nangyayari dito Yes, ngayon? ma'am. Ano bibigay natin sa ating mga kapusong nanonood ngayon dito sa Unang Hirit, Arn? Yes, ma'am, tama ka dyan. Nandito tayo ngayon sa Eastwood City, sa Libis.
At dinayo natin ang kanilang version ng Christmas house na may Santa na meron pang snow. O, di ba? Correct! At syempre, naku, para sa mga pamilya dyan na naghahanap ng pwede nilang pasyalan, ako, ito ang perfect na pamasko nyo para sa inyong bonding time ngayong Kapaskuhan, di ba? Napakaganda po ng mga lugar dito. Maya-maya ipapakita po namin sa inyo yung mga detalye na mga pwede nyong gawin dito nga po sa Santa's Corner. Yan, meron pa silang ganun, Santa's Village. O, di ba, Christmas Village dito sa Libis Eastwood. Ayan! Abangan yung lahat ng yan. Dito lamang sa Unang Hirit. Pero ito, Arn, ang aabangan nila, mga nagbabagang balita sa Unang Balita. Eto na po, pasok na. Ang mga unang balita sa umagang ito. Nakusa Party List Representative Ranulfo Canonigo, sugatan matapos pagbabarilin sa tapat ng kanyang bahay sa Marikina. Mechanical problem, posible umanong sanhi ng pagbagsak ng light cargo plane sa Parañaque na ikinasawi ng 13 tao. 3 preso sa Parañaque City Jail na nakatakas dahil umano sa tulong ng jail guard